Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayan Muna. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at sa iba't ibang social media platforms. Isang malaking balitang malingaw-ngaw ngayong araw matapos ibulgar ni Ka Eric, isang kilalang news anchors at Vice President Inday, ang mga umano'y kontrobersyal na sekreto ng palasyo. Ayon sa kanila, si President Kuting at ang kanyang asawa na si Lisatanas magsasangkot sa iba't ibang isyung hindi pa nilalantad sa publiko. Sa isang matapang na panayam, tahasang sinabi ni Ka Eric na hindi natin pwedeng hayaan ang ganitong uri ng pamamahala na nagtatago ng baw sa likod ng magandang salita at propaganda. Ang payag na ito ay agad na nag-viral at naging sentro ng diskusyon sa social media. Samantala, ang mas mandindipang revelasyon ay nagmula kay VP Inday na tinawag pa ang mga mag-asawang bilang mga lider na may matinding pagkukunwari. Sinabi niya na ang plasyo ay puno ng mga lihim na transaksyon at iligal na gawain. Bilang Vice Presidente, hindi ko kayang pumikit sa mga nangyayaring ito, dagdag pa niya. Ayon sa mga ulat, ang mag-asawang si President Kuting at Lisatanas Mags ay may mga backdoor deals na nagiging sanhi ng paglobo ng kanilang personal na yaman. Isa pa sa mga ibinunyag ay ang di umano'y pagkakasangkot nila sa mga smuggling activities na ikinabit sa pangalang smugs ng First Lady. Hindi lamang ito nagtatapos ang kontrobersya, inilarawan din ni VP Inday ang umano'y mga dubious appointments sa loob ng pamahalaan na tila pinaburan ng mga kakilala at kaalyado ng mag-asawa. Transparency is lacking. Hindi na ito ang gobyerno na pinangarap natin, ani VP Inday. Sa kabila ng mga akusasyon na nanatiling tahimik ang kampo ni Presidente BBM, ayon sa mga ilang insider, iniipon pa raw ng kanilang legal team ang mga ebidensyang magpapatunay ng kanilang inosensya. Ngunit para sa karamihan, ang katahimikan na ito ay nagdudulot ng maraming tanong at duda. Patuloy na inaabangan ng publiko kung paano tutugon ang mag-asawa sa mga mabibigat na aligasyon. Sa ngayon, ang mga pangyayari ay nagdulot ng tensyon sa loob at labas ng gobyerno. Ang mga Pilipino ay nag-aabang kung ano pa ang mga susunod na mangyayari sa mainit na isyong ito na tila hindi basta-basta mawawala sa headlines. Patuloy na magbabantay para sa karagdagang updates tungkol sa mga umuugong na iskandalong ito sa palasyo. Para sa kabuong detalye, panoorin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. Kung bago ka naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayan Pinas. .4%, making her the top presidential contender in the survey. However, bumaba daw yung support, mga kaibigan, pero wala naman yun. Hindi naman yun ang pinag-uusapan dito. Ang importante dito, guys, marami pa rin gustong maging presidente po si Vice President Sara Duterte. Si Tulfo naman, mga kaibigan, pangalawa pero ang layo. Si Leni pangatlo pero sobrang layo. Si Marcos naman, si Super Ate, ang layo din. Wala, ang layo. Si Isko Moreno, nakapasok din. Si Manny, nakapasok. Oh. Si Risa, anak ko si Risa. Si Risa gusto maging president? Ay, sus, kaya pala. Oh, Robin Padilla, tapos si House Speaker Romualdez. Si Speaker Martin, mga kaibigan, gusto maging presidente, kaya naman pala. Ang kapal ng muksa. Ha? Gusto niya maging president? Si Tambaluslos, mga kaibigan, gusto maging presidente? Ang kapal ng grabe. Hoy, dumaan ka muna sa pagiging barangay tanod. Ang kapal mo. Tatakbo daw siya, mga kaibigan. Itong si Speaker. Speaker! Tatakbo. Pwede ba yun? Tatakbo siya. May buboto pa ba dyan? O, ilang percentage po? Basahin nga natin. Ilang percentage po ang nakuha ni Tambaluslos?
Ay sus, Mariosip, 0%. 0.8%. Mariosip. Kaawaan ka ng Diyos. Ito namang si virus, 2%. Sus, Mariosip. Bakit nilalagay niyo pa to? Bakit nilalagay niyo pa to mga to dito? Wala namang boboto sa mga to. Di ba? Tanong ko lang mga kaibigan, tanong ko lang bakit po nilalagay pa ang pangalan ni Tambaluslos sa kani virus dito? May boboto ba dyan para maging president? Sus, Mariosip naman. Huwag naman kayong ganyan, GMA. Dapat ang ilagay nyo, si VP Sara lang at kung sino yung pangalawa, pangatlo. Huwag nyo nang ilagay yung iba. Sus, Mariosip. Wala namang... Si Tambaluslos, kahit ilagay nyo pa ng ilagay yan, hindi po aangat ang ratings niyan. Dahil wala na pong may gusto dyan. Tapos gusto nyo pa si Tambaluslos tumakbong president? Sus, Mariosip naman ko, Ginoo. Sus ko, Ginoo. Magsama na lang sila ni Risa. Sige. Mag-ano na lang sila, magtanod na lang sila, barangay tanod. Pwede pa. Baka may bumoto pa sa kanila. Diyos ko naman, bakit kailangan pa talagang i-emphasize ang pangalan nila? Di ba? Alam naman natin guys kung gaano ka... Walang kwenta yung mga yan. Di ba? Walang boboto dyan. Kaya please lang, wag yun nang ilagay sa susunod, wag yun nang ilagay mga mukha na yan or mga ratings niyan. Kasi wala naman talaga yan eh. Wala namang nagawa yan. Ilang taon, sige, ito na lang. Trivia tayo. Ilang taon na ilang taon na yan si Risa dyan sa gobyerno? Meron ba tayong nabalitaan na may nagawa siya? Wala. Yan si Tambaluslos. Ilang taon na siya dyan? May nabalitaan ba tayo na may nagawa siya? Wala. In fact, sira-sira doon sa bayan niya, sira-sira. Yung mga kalye doon, sira-sira. Ang dami ng mga project na hindi natatapos. Tapos magiging presidente pa. Lord, patawad po. Sana po, Lord. Sabi ni Bella Sacro, solid Duterte sa Tagalite. See? Tagalite daw mga kaibigan, solid Duterte. See? Solid Leyte yan kasi alam nila guys na si Tambaluslos hindi naman talaga pwedeng tumakbo yan. Kasi nga, ang dami pong mga project dyan na nakapending po. Sus, Mariosip. Kahit i-check nyo. Kahit i-fact check nyo pa si Pudinet. Di ba? Lus-lus yan eh. Magbarangay na lang silang dalawa ni Risa. Sus, Mariosip. Ilalagay nyo pala talaga ang pangalan? 0% ilalagay pa ang pangalan? Ito namang mainstream media, Kayo naman, alam nyo namang 0% na yan eh. Bakit kailangan nyo pa ilagay ang pangalan? Huwag nyo nang ilagay. Di ba? Pag mga ganyan, nyo na, out na sila. Ang ilagay nyo kung sino yung number 1, number 2, number 3. Yan, lagay nyo yan. Hanggang number 3, number 4, yan, pwede nyo ilagay. Pero yung mga pangalan na wala naman talagang wala na 0% na, huwag nyo na ilagay. Nakikita pa ng mga tao eh. Di ba? Kaya pala itong si Risa atat na atat. Kung ano mga sinasabi, nagpapaano pala, nagpapabango pala mga kaibigan, pati itong si Tambaluslos. Kaya pala, todo kayod sila. Kasi meron pala silang balak na maging president. Ito po mga kaibigan ito po ang ating updates guys Pakinggan lang po natin mga kaibigan para po makumpleto ang ating context. Kung paano po mga kaibigan ibabasura ang impeachment po ng ating mahal na Vice President. Bukal sa pagpuna sa mga kapalpakan ng Administrasyong Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte at isa na rito ang flood control project na matatandaang ipinagmayabang pa ni Marcos Jr. sa ikatlo niyang State of the Nation Address. Pero ang pagpunang ito ni VP Sara ginantihan ng mga kaalyadong kongresista ni Marcos Jr. Pinutakti nila ang Vice Presidente ng kabi-kabilang kritisismo dahilan para lumitaw ang balitang nagsimula na ang proseso ng pagpapatalsik kay Duterte.
Sinabi ni Attorney Harry Roque hindi malabong pumabor sa pagpapa-impeach kay VP Sara ang mayorya ng Kongreso na hawak ni Speaker Martin Romualdez. Kung mapapansin mo, talagang ang mga kongresista, although pare-parehong pinagsasalita ng kanilang PR, kung sino man yung PR nila, ay panay ang banat ngayon kay VP Sara. Ayun, narinig niyo yun. Yun pala guys. Narinig niyo yun, sinabi po ni Attorney Harry Roque, panay banat nila. Oo. Itong si Speaker po, panay banat, di ba? Kay VP Sara. Yan naman pala. Kasi guys, lumabas sila sa survey. Yung pangalan nila, Tambaluslos at itong si Virus, lumabas po sa survey mga kaibigan na gusto maging president. Kaya naman pala, now I know. may nagsabi sabi ni Samar Leyte Idol, solid Sara Duterte. Sabi ko sa inyo guys Samar Leyte, sabi ni Danilo Maribohok, Samar Leyte, solid Sara Duterte. Solid sila mga kaibigan. Leyte na yan ha, Samar na yan ha. Tambaluslos, laban ka pa? Hoy, Tambaluslos, laban ka pa, huwag ka nang lumaban. Kakain ka lang ng alikabok, kawawa ka naman. Para sanggain yung mga binatong mga paratang ni VP Sara. Mukhang sisimulan nila ang proseso ng impeachment kay VP Sara bilang ganti dito sa mga binigkas na salita ni VP Sara laban sa gobyerno. No? Double-edged sword yan. Okay? Kasi alam natin na bagamat may numero kayo dyan sa Kongreso at lahat kayo hawak na ating speaker na madali yung i-impeach yan. Pero gate ni Roque, kahit pa nga pumabor ang karamihan sa kongresista na patalsikin si VP Sara, ay sigurado namang mahihirapang ilusot ang impeachment sa Senado. Unang-una, alam nyo naman, mahirapan yan sa Senado dahil lalo na kung ang gagamitin yung basehan ay yung confidential funds na nakabinbin pa sa Korte Suprema. So paano naman aakto ang Senado sa isang legal issue na nandoon na nakabinbin na sa Korte Suprema? Hindi ba dapat antayin muna yung resulta noon dahil yun naman ang katungkulan ng hudikaturan? Itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas na sinasabi ng mga petitioners dun sa Korte Suprema na linabag daw ang saligang batas nung binigyan ni Marcos Jr. ang ating Inday Sara ng 221 million na parang 125 doon ay confidential fund na nagastos ng mga satellite offices. Kung titignan mo naman saan napunta yung mga nagastos na yan ay lahat napunta sa tulong sa taong bayan. No? Yan naman talaga ang paggamit ng confidential fund. Dagdag pa ni Roque, bukod sa confidential funds na kanilang ipinupukol kay VP Sara, ay posibleng dagdagan din nila ang mga basihan para sa planong impeachment laban sa Vice Presidente. Marami pa raw mga ibang mga basihan ang isasama nila dyan. Nandyan yung sa procurement daw ng ghost textbooks. No? Ang alam ko, napakaingat ni VP Sara pagdating dyan sa procurement sa DepEd. Dahil nga nung siya'y pumasok, meron ng iskandalo na tungkol sa laptop na kinabilangan pa nga nung chair ng Committee on Appropriations sa si Zaldico, pero wala naman nangyari. No? Magkaroon lang ng ingay, wala naman nangyari. Ewan ko kung meron talagang makakasuhong dyan. Sa huli, sinabi ni Roque na karapatan naman ni VP Sara bilang opisyal ng pamahalaan na punahin ang mga pagkakamalit pagkukulang ni Marcos Jr. bilang bukas naman dapat sa kritisismo ang sinumang halal ng taong bayan. Para sa Diyos sa Pilipinas, Kumahal Angel Pastor, SMNI News. Higit 100 estudyante ng Pagan Grande Elementary School dito sa Barangay Tamugan, Marilog District ang tumanggap ng school supplies mula sa hakbang ng Maisog USA at mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Ayan palakpakan nyo naman guys! Palakpakan nyo naman si VP Sara at ang Maisog USA po, namigay po ng mga school supplies. Okay. Klaruhin lang natin po kaya po hindi po siya pwede ma-impeach guys si VP Sara dahil unang-una baseless wala po silang basihan mga kaibigan. Pangalawa po yung yung sinabi ko sa inyo kahapon na wala po silang probable cause. Kailangan po may probable cause mga kaibigan bago mo ma-impeach ang isang opisyal, lalo na pag ikaw ay isa sa mga pinakamataas na opisyal sa bansa, which is the Vice President, no? So marami pong mga factors guys na i-consider para ma-impeach ang isang opisyal ng bansa mga kaibigan. So tinitingnan po ni Attorney Harry Roque, wala po doon. Wala silang makita, so hindi po may impeach. Ibabasura po ang impeachment ni VP Sara. Pero si Bangag, tuloy ang impeachment. Ito po mga kaibigan ang good news. Pakinggan natin guys.
Namigay po ng school supplies si BP Sara at ang Maisog USA. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, hirap din ang ilang magulang sa barangay Tamugan sa Marilog District, Davao City na makabili ng mga school supplies ng kanilang mga anak. Pilit nga raw nilang ipinagkakasya ang kanilang kinikita para sa mga pangangailangan ng kanilang anak mula sa baon hanggang sa mga gamit pang eskwela. Lisod kayo oy, sa isa lang ka notebook, lisod jud kayo gani. Paningkamutan lang jud. Mahal kay sir. Mahal ba mga school supplies ngayon? Talagang mahal. Walang pambili. Ganun. Minsan, nagtitinda lang maliit pero kulang. Sa Pagan Grand Elementary School sa Barangay Tamugan, maraming estudyante ang hirap sa kanilang pag-aaral dahil wala silang magamit na school supplies. Most of our learners are nakatira sa mga malalayong lugar. Mostly, ang iba dito is nakatira sa far-flung area. Our learners is matatawag namin na mahirap talaga kasi hindi nila kaya i-afford yung mga school supplies. Kalimitan din dito, kami po mga teachers ang magambag-ambag para mayroong supplies yung mga bata. Yan po, ang dami guys, no? Nitong araw ng linggo, isang gift-giving activity ang isinagawa sa Pagan Grande Elementary School ng mga kinatawan ng Hakbang ng Maisog USA, katuwang ang Sara Duterte Supporters New York, PhilAm Movement for Equity at Jaya's Kitchen. Nandito tayo ngayon sa Davao, specifically sa Pagan Grande Elementary School para mamigay ng suporta sa mga bata dito. So Yes. maliban sa mga political issues, meron din kami mga advokasya on helping children. Kailangan suportahan natin mga kabataan para maumol yung sarili nila, makita nila na ang kahirapan ay hindi palahad lang sa kanilang success. Namahagi sila ng mga school supplies sa daan-daang estudyante mula grade 1 hanggang grade 6. Bukod sa hot meals, tumanggap din ang mga bata ng mga pangbaon sa eskwela gaya ng juice at biscuits. Maging ang mga guro ng nasabing paaralan ay nakatanggap din ng mga supplies na makatutulong sa kanilang pagtuturo. Malaki ang pasasalamat ng mga estudyante at maging ng mga magulang ng Pagan Grand Elementary School sa mga school supplies na kanilang tinanggap. Salamat kami kayo no, nga naay mga ingon ani. Dako kami ko salamat. Mga estudyante tanaw, enjoy kay sila kay pagkaon. May mga inana ba mga school supplies. Marami akong pasalamat talaga nga nakatulong kayo sa amin para sa anak ko. Talagang malaga po talaga ang mga school supplies sa mga bata kasi para may gagamitin yung mga bata lalo na sa araw-araw nila na pag-aaral. So very important po talaga yung mga school supplies na binigay ninyo po. Ayon sa Hakbang ng Maisog USA, marami pang eskwelahan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang kanilang pupuntahan para mamahagi ng mga school supplies sa mga estudyante. Mula dito sa Davao City, para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico. Palakpakan guys! Okay. Palakpakan nyo naman mga kaibigan ang ginawa po ng ating mahal na Vice President. Kasama na po ang Maisog USA, namigay po sila ng mga school supplies, nagpakain po sila ng mga bata, namigay po sila ng mga baon, mga biscuits, kung ano-ano pa mga pagkain. Kaya palakpakan po natin mga kaibigan. Good job po ang ating mahal na Vice President. Yan ang sinasabi natin. Yan ba yung gusto nyong i-impeach? Mahiya naman kayo. Ha? Yan ba yung gusto nyong i-impeach? Sus, nakakahiya kayo. Okay mga kaibigan, puntahan na po natin guys ang pinaka-controversial ngayon. Ang forensic evidence. Nako, eto na guys. Forensic evidence po mga kaibigan. Panoorin na natin guys si Ka Erich at saka si Miss Lorraine Badoy. Kasama na dyan si Miss Maluthikia. Ito po mga kaibigan, no? Ayusin lang natin guys, wait lang. Wait lang po, ayusin lang po natin para maganda po ang ating ang ating presentation. Para maganda po ang ating kuha. Ayan, o ito na, lumabas na.
Ayun. Ma'am, sumasambulat ngayon sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Itong confirmatory na revelations coming from a very popular political blogger who happened to be a crusader for good governance sa Pilipinas, pero sa Amerika na siya. We're talking about Miss Maharlika at ipinakita niya yung authentication evidence as proof na hindi po gawa-gawa ang video na inilabas doon sa Los Angeles. At ito ngayon ay pinatotohanan ng mga forensics digital expert on cyber analysis. At mukhang na-debunk ang mga wala sa hulog na mga pagdidepensa ni Defense Secretary Gibo Teodoro at nitong Abalos, no? DILG Secretary Abalos, sa kay Bongbong Marcos Jr. sa napaka-iskandalosong revelations nung video na may powdery substance na hinihigop ang isang personalidad na kamukhang-kamukha ni Marcos Jr. at hindi naman niya dininay na hindi siya yun, kung hindi ang kanyang mga alter egos ang gumawa nito. Subalit ngayon may authentication na nanggaling na sa Estados Unidos. Ma'am, would you like to react to these revelations maliban pa sa Katibi expose series na ngayon ay nagdudugtong dito sa kay Maharlika na mga nauna nang na-reveal, including din ang revelation sa Senate hearing sa nung nakaraang mga buwan kay Senator Bato de la Rosa on the serious allegations of the involvement to illegal drug abuse ni Pangulong Marcos Jr. Ma'am Lorraine. Again, no, it's the one that's being tested right now. Kasi alam naman natin, I mean, with the Filipino people, you ask around, they believe it already. Kahit nga but now that the authentication is out, no, even with Deepware. Deepware is an international organization. Kung kaya't binalik ulit ng Facebook, ang mga tinake down nila ng Rappler na ngayon naman ay kaibigan ng mga Marcoses, yes. diba? At alam natin kung ano yung Rappler. Yung Rappler ay CIA operated yan. So, ang tinetest kasi dito talaga ngayon ay ang Filipino people, ang AFP, lahat tayo, no, papayag tayo. Kasi, Eric, sinabi mo, kamukha ni Bongbong Marcos. At walang denial. Oo, hindi. Sa authentication lang, hindi lang kamukha, kundi siya na mismo yon. Kasama sa authentication, yung positively identified that this is Bongbong Marcos, no? Kasama yan sa pag-authenticate. So, gusto namin kausapin ngayon ang mga pambansang enablers, itong sila Gibo Teodoro at si Abalos, kahit yung executive secretary, si Lucas Bersamin, na minimize ninyo itong problemang ito, no? Because you want for it to go away. It will not go away because it is a very serious issue. Nasa core niyan ay ang cognitive circuitry ng ating Pangulo na burnt toast na, mukhang sunog na. Tostado. Pag ikaw ay drug addict, ganun talaga yon. Lalo kapag ka cocaine, no? So, yung implications na yan, the implications there are we're being led and in the light of all the revelations of Cathy Binag that none of them has responded to, and in fact, media has been silenced about. And media, again, no, as I said, it's part of the problem. It's part of what we're seeing now. They're covering up. They're also part of the revelation, no, na hindi talaga sila professional journalists and they're not there for the country. All they are paid hacks, no, of this government. No? And tama po yung punto mo, ma'am. Their silence, which is intentional, iniiwasan nila itong very serious na problema sa question of morality, integrity, and competence ni Marcos and mental health niya. At dahil sa mga revelations, physical health niya, ang mga revelations na ito, ang pagwawalang bahala at ang pagwawalang kibo ng mga malalaking media groups ay isang cover-up, systematic cover-up that does not serve the country but rather reinforces the problem. Anong problema po yun? Failure of leadership, question of integrity, and a dangerous situation wherein it is highly believed by the people now that we are being run by a drug addict or drug-dependent president na napakadelikado because of the enormous power vested to the office of the President, Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. He can decide to go to war and he can even decide kung anong gagawin niya na makakaapekto ng seryoso sa relasyon ng bansa sa iba pang mga bansa, kagaya ng ginagawa niya sa China at sa kanyang Pangulo Papa sa Amerika,
At ngayon naman ay ang paglaganap ng kawalan ng kanyang pakialam sa laganap na pagbabalik ng korupsyon, droga at kriminalidad. Yun ang point ni Ma'am Lorraine kung bakit ito hindi binibitawan ng Pilipinas nating mahal. Also Eric, no, iulitin ko, nag-agree with the people who say it, and foremost is the former president, no, na with all due respect to the authentications, no, the best evidence that this is authentic, no, is the refusal of President Bongbong Marcos to take a very simple drug follicle test. Agree ako dyan. Not just of his use of cocaine, but his drug addiction. That's the worst part. No? That we're being led by the worst of us. Someone who cannot even manage his life. We are expecting someone to manage 120 million Filipinos. No? Correct. Paano yun? Hindi pwede yun. And ignoring the problem does not make the problem go away. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte sa statement niya. Yeah. It rather confirms the validity of such serious allegations na totoo at mayroong bigat ng katotohanan sapagkat hindi niya kayang pasinungalingan through voluntary hair follicle scientific transparent drug testing. Mag-aanim na buwan, 7 buwan na nakalipas, wala. Ignore, kibit-balikat, tawa-tawa at kung ano-anong palusot, ignore and palusot. But the problem is very serious. Lumulugmok ang kahirapan at ekonomiya ng bansa, lumalawak ang walang trabaho at nagugutom na Pilipino. Ang ekonomiya ay palugmok ng palugmok. Why? Because investors and other economic drivers ay nawawalan ng kumpiyansa sa gobyerno. At pati ang ordinaryong mamamayan hindi na nila nakikita na may direksyon ang pamumuno ni Marcos Jr. The reason na ang kanyang net satisfaction rating is 27% lang. In the last 2 years pa lang siya sa pagiging Pangulo, first time natin nakita na ganito kalugmok ang pagbagsak ng satisfaction and approval and trust rating ng taong bayan sa presidente. 27% lang ang net niya. Samantalang, ang ibang mga presidente nagkakaroon ng ganyang rating doon sa last years ng kanilang paglilingkod, with the exception of Rodrigo Duterte, na kahit hindi na siya Pangulo, bago siya bumaba at nang bumaba siya, ay nasa 75 to 80% approval trust rating pa rin niya sa mamamayang Pilipino. Yun ang punto namin ni Ma'am Lorraine. Also, very worrisome yung pagtakip ng mga nasa gobyerno, no? Foremost of which is si Defense Secretary Gibo Chodoro at saka yung local government secretary si Abalos, no? Kasi ang drug addiction, no, mga kababayan, Eric, pagka may ikang kapamilya na drug addict, ibig sabihin meron siyang at least 5 enablers, yung mga nagtatakip sa kanya. Kahit hindi mo alam na tinatakpan mo siya, na kasama yan, no? So and that causes even more, lalo siyang nalululong. Pero ngayon ang nangyayari dito, ang buong gobyerno ang nagiging enabler at tagapagtakip ng ating Pangulo. Ayun. No, ano ibig sabihin nun? Nakakatakot yun kasi ibig sabihin talagang sinisira niya ang mga institusyon natin. Nakita niyo ba yung araw ng kagitingan na event na binibigyan siya ng panyo ng PSG para punasan yung puting substance. Ibig sabihin itong mga nakapalibot sa kanya, alam nila nalulung sa droga itong president natin kung sakaling totoo yun. Alam nila yun at pinagtatakpan nila. Napakadelikado. Yeah. Mambabalikan natin yan because in a short while we will have Professor Malutikia. Yan, Malutikia po mga kaibigan, ha. Pakinggan po natin si Miss Malutikia. Ito po, no, dahil po doon sa sa residue. Dahil po sa residue, mga kaibigan, ano ba ibig sabihin nun? Yung pulbo po, ano ba to? Pulbo, ano ba to? Tawas? Dumikit po sa kanyang sa baba na sa kanyang bandang ilong, mga kaibigan, pagpunas niya. Grabe. Talagang nakakahiya. 'Di ba? Nakakahiya po yung ganun, mga kaibigan. Ibang klase talaga. Ito po, pakinggan po natin, mga kaibigan, si Miss Puta-putay kay Miss Malutikia po. Asa na ba yun? Ito po. Hira na yon, no? At nakikita ko na ganito na naman yung nararamdaman ko. No, but to make an early stage ng kanyang pamamahala. Sa tingin mo ba, Ma'am Malu, this kind ng pagpihit ni Marcos papunta sa maiiwan sa ating mga anak. Tama. Dahil busy ka doon, hindi mo natingnan yung civic
duty mo sa bayan at nagiging pag-eleksyon lamang, doon ka lang medyo tinitingnan, ano ba? Malapit na ho ang eleksyon, nalarapat na pag-usapan, ano ba ang karakteristik na hinahanap natin sa ating magiging leader? Patuloy pa rin po ba ang nangyayari na gumagastos ang legislative ng pondo na walang liquidation? Gusto ho nyo ba yan? Pangalawa, patuloy ba ho tayo sa leader na weak? Itong administrasyon na ito, weak, hindi mo nga siya nararamdaman eh. Kaya ang daming nagde-decide para sa kanya. Mukhang lulong sa droga ito. Yung siguro Susan 76KR, thank you very much. Puro ang isang reform na kailangan na final balita ko ni Congressman Duterte, yung mandatory na hair follicle exam para sa mga nakaupo at doon sa appointed at doon sa tatakbo. So gawin po natin 'yan para hindi natin pinagdududahan ng ating leader. Bakit? Kasi ngayon ang bali-balita lamang na gumagamit ng illegal drug, ng cocaine, no? Tapos may lumabas na nag-personal testimony na sinabi na ako'y binigyan. Biro mo, apart from the president, you have the first lady. Asawa niya mismo ang... Then in another interview, nakita may 2 anak. So kung ang iyong inner circle sa pamilya ganyan, impaired judgment ka na nga dahil kailangan kang tumira para ka makapagdesisyon. Napakahirap niyan, katulad niyan. Yan, kita nila. Hindi naman tayo ang gumawa niyan. RTVM ang nag-shoot dyan. This was April 9 only. At araw ng kagitingan, Eric. Kaya sabi ko, ano ba naman ito? Kita mo, galit sila, pero wala silang sinasabi. Powder talaga, Mamalo. Hindi siya pulbo. Hindi naman nagpupulbo ito. Ayan, powder talaga. So, ikaw, sabi ko nga, nung pinanood ko yan, sabi ko, tama ba ang nakikita ko? Pinapahiya ba ng RTVM itong Pangulong ito? Kasi usually yan, alam mo yan, Lorraine, di ba? Inaayos mo bago pero wala humarap. kaming ganyang problema kay PRRD. Kaya Not on that level. Di ba, buhok-buhok lang. Nakakalungkot yan kasi alam mo, yung decision-making process niya is impaired. At pag impaired ang judgment, delikado. Sunod-sunod yan. Tayo'y magkakagera. Impaired judgment. Tayo ay walang pakialam sa droga. Impaired judgment. Tayo ay walang pakialam sa ginagawa sa Davao City. Impaired judgment. Tayo ay walang pakialam sa KOJC na halos bastusin at ilugmok na. KOJC. Tayo ay walang pakialam sa isang media. Isang media na tumatayo. SMNI na lang yung tumatayo eh. Sabi nga nung iba kong mga... sabi nung iba kong mga kaibigan sa media, bakit daw naman ganun? Ba't daw ako appear sa SMNI? Simple lang ho yun. Sila nagsasalita eh. Kung magsalita kayo, a-appear ako sa inyo. Di ba? Parang manunood ba tayo? Nakalimutan ka. Ano? Yung kinukonsinti at pinapalakpakan mo nangungurakot at ginagamit na ayuda ang pondo ng gobyerno para mamili ng taong bayan. Ano yun? Hayagang pangungurakot. Impaired judgment yun kasi with blessing ng presidente. Correct. And shamelessness. Di ba nakakapagtaka? Dati ako nasa gobyerno, merong notice of cash allocation, papel po yun. Tapos may saro, papel po yun bago maging cash. Ako'y nagugulat ngayon ang dala-dala na bag ay puros cash. Puro cash na. Ay, paano ho yun? I have a theory, Malu, Eric, mga kababayan. Sige, ma'am. Puno ng cash. History repeats itself. Di ba talagang umuulit talaga ang kasaysayan sa buong ng buong sangkatauhan yan. At bakit siya umuulit? Umuulit siya, ang sabi ng mga ancient, ng mga nag-iisip ng ganito, mga philosophers, umuulit siya kasi binibigyan tayo ng pagkakataon na matuto, na baguhin. No? So it's called the redemptive art. No? So ang ganda dito, napakaganda dito para sa akin, dito sa pag-uulit ng Marcos na ito, ang bait talaga ng universe kasi parehong pangalan, Ferdinand Marcos Jr. No? May First Lady na ganun din. No? Tapos merong Romualdez, ganun din. May plunder, may pagmamalabis, pag-silent ng press. Parang sinasabi ng universe,
Anong tingin niyo? Matututo pa ba kayo dito? 20 years pa ba bago niyo itong gagawin yung dapat niyong gawin? So that's the redemptive arc of the Filipino. You know where you're going to put yourself the next time it happens. Kasi Yes, thank you very much kay Marisa Hirobayashi sa kanyang 800 yen. layunin ng kasaysayan ay hindi lamang po ang pag-aaral sa nakaraan, kundi bilang maging gabay para sa future. Yun pong purpose yun naman ang pinaglalaban natin, yung mga anak natin nagsalilahing Pilipino. Redemptive at the same time restorative. Ibig sabihin yung mga nawalang values marirestore sa atin sapagkat nag-aral tayo mula sa karanasan, yung sabi ni Ma'am Malu sa kanyang kahenerasyon. Ma'am, hold your line. Sapagkat there is an important analysis na kukuhanin namin sa iyo tungkol dito sa laro ng survey na gustong ipahiya si Vice Presidente na siya daw ay nag-nosedive by 17% mula sa kanyang trust and approval rating. Samantalang si Marcos Jr. hindi nila ipinakita na ang net satisfaction rating ay 27%, napakababa. At among the modern presidents natin, isa ito sa pinakalugmok na rating ng presidente. Tunghayan natin ang ulat na ito, and then as a research fellow na marunong sa ganitong social political survey, magbigay po kayo ng analysis. Tunghayan muna natin ito. Ayun lang ako nakakita. Ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang survey ng Okta Research na nagtatanong sa mga respondent nito kung sila ba ay pro-Marcos o pro-Duterte. Aniya, talaga bang gumastos pa ng pera ang mga nasa likod ng survey para lang sa ganyang klase ng tanong? Nakakagulat lang kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay pro-Marcos ka ba or pro-Duterte ka ba? Hindi ko lang alam kung merong nangyari na survey noon na nagtatanong kung pro-Aquino ka ba o pro-Duterte ka ba or pro-Arroyo ka ba or pro-Estrada ka or pro-Aquino ka or pro-Marcos ka. Hindi ko pa narinig na merong ganyan na nangyari at ginawang survey. Kaya medyo nagulat ako na talagang nagastos ka ng pera para tanungin ng mga tao kung pro-Marcos ka or pro-Duterte ka. Para kay Vice President Sara, ito dapat ang itinanong ng Okta. Dapat siguro nilagay doon, pro-Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yun nilipat doon sa pro-Pilipinas at wala nang maiwan sa pro-Duterte o pro-Marcos. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, hindi naman mahirap na malaman ang tunay na motibo sa likod ng nasabing survey at yan ay para manatili sa kapangyarihan. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Everything is all about politics and power. Para kay Vice President Sara, bagamat hindi niya masusukat ang trust at approval ng mga tao tuwing siya ay nag-ikot sa iba't ibang lugar, pero nakikita niya ang mainit na pagtanggap ng mga tao. Pero nakikita ko ang pagtanggap ng mga tao at nakikita ko na wina-welcome nila kapag pumupunta kami doon sa isang lugar at nagtatrabaho. Kasi yun ang gusto nating lahat. Nakikita na nagtatrabaho yung ating mga opisyal sa gobyerno at nararamdaman ng tao yung trabaho ng gobyerno. Professor Malutikia, Ma'am Lorraine, malinaw pong binabanggit ni Inday Sara na ginamit itong isang survey para magkaroon ng parang political bickering survey kung ano bang antas ng kagustuhan ng mga tao between Marcos and Duterte. Pero pinuna niya ito sapagkat sabi niya, hindi nakakatulong sa mamamayan ang sobrang laro ng politika upang ito ay makapagsulong ng mabuting pamamahala at nararamdaman na mga programang nakakabenepisyo sa taong bayan sapagkat the survey does not reflect kung ano ang tamang pamamahala at anong hinahanap ng mamamayan sa pamahalaan. Yun ang kanyang isang pagpuna. Mamalo. Well, alam mo, Kuya Rick, ang survey kasi is a snapshot of a point in time. Okay. So, kailangan nating malaman kailan ba ginawa yung survey. Kung ginawa yan ng June at linabas ng August,
ang tawag ho yan sa industriya, panis. Panis. Bakit ho? Stale result. Kasi it is true at that point in time. So kung kunyari, June ginawa, Hunyo, totoo nung Hunyo. Pero yan po ay ibang-iba naman sa ground. Yun. Ang survey guides. Hindi ho siya conclusive. Hindi siya dahil yun ang resulta, yun na talaga. Hindi ho. Kaya nga ho may survey at may eleksyon. Ang eleksyon, mandato ng tao. Bumoto. Bumoto. Ito random ang pagpili. So hindi 65 million ang ENYA, ang sample size. Yun ang universe, kumukuha lang ng 1,500, ng 2,000. Pangalawa ho, napaka-importante sa survey ang framing ng tanong. Paano ba ginawa yung tanong? No? So hindi ka naglalagay ng bias sa tanong. Kasi pag nakita niya, kung ako yung loyalist, nakita ko yung salitang Marcos, ititik ko yun. Yeah, siyempre. Kasi nag-introduce ka ng bias. But it does not follow na yun ang governance Hindi. interest mo. Oo. Ibig sabihin, katulad nun, pinakita sa atin yung tanong, yung pro-Marcos, actually, ginawa namin yan sa pahayag, pero ang aming term, pro-administration, pro-opposition. Bakit ho? Tinitingnan ho namin yung bang bumoto noon na andun pa ba o lumipat na sa undecided. Sa amin hong pahayag second quarter, lumalaki ho yung undecided from the pro-administration. Meaning, yung bumoto sa akin, pumupunta na sa gitna. Sa opposition rin, ganon. Kaunti ang opposition, pero pumupunta na rin sa gitna. Bakit hindi nagro-cross? Kasi hindi nila alam kung sino ang opposition. Ayun. Pero dito, niname mo pro-Marcos, pro-Duterte. That's already a bias. Bias question. Oo. So, hindi ko alam kung paano na-allow yung tanong na yan. Kasi talagang tinatanong mo sila kung dito ka ba o dito. Hindi ko rin makita ang utility kung nagtanong ka na pro-Marcos ka at pro-Duterte. Kasi sa interpretation yon, magbubungguan yan. At yan ang nangyari. Yung isa namang survey, matagal nang question yung net yung net satisfaction. Yes. Kasi meron kang satisfied at not satisfied. Matagal na yan. Siguro mahigit ng 1 dekada. Yeah, no? pinagtatalunan yun. Hindi ho kami nagsusubscribe dun sa net. Kahit approval, disapproval, may net disapproval, di ba? Parang na-measure mo na yung polar opposites, tapos dinidak mo siya to get the net. Yes. Anong utility nun? No? So, ganun pa man, ang dapat ho sa isang survey, rini-release ng buo, hindi piece by piece. Kasi kung piece by piece, tinitingnan mo na kung paano mo i-spin yung balita. Hindi rin ho tama ang nagre-release ka lamang para doon sa top 4 public officials at wala yung isa at ilalabas mo after. Yun ho, spinning na ho yun Perception war na yan. Inihilot mo at minamanipulate mo. Yes. Kaya nga, ang dapat, pag nag-release ka, i-release mo ng buo. At bahala ang taong bayan intindihin kung mali ang intindi na andyan ang survey firms to guide. Yes. Okay? At dapat ho, ako'y nakakuha na nito, pero dapat ho kung kayo'y survey firm at mali